Okay, ang bacterial vaginosis kasi, or also known as BV, ay isang kalagayan na nangyayari na nagkakaroon ng isang babae ng discharge na coming sa kanyang vagina na hindi ito talagang tunay na infeksyon, pero ito ay dahil sa isang parang nagbago ang timpla or ang mga mikrobyo na nandoon sa kanyang vagina. Isang kondisyon na karaniwang nararanasan ng mga kababaihan, ngunit madalas hindi nalalaman ng nakararami. Ito ang bacterial vaginosis o BV, isang kalagayang dulot ng mikrobyo sa vagina o puwerta ng babae. Ayon kay Dr. Marta Monet Aquino, isang obstetrician and gynecologist mula sa Makati Medical Center, ang maselang bahagi ng babae ay puno ng mikrobyo at bakterya. At kung mawawala ang balanse sa pagitan ng good at bad bacteria, maaaring magresulta ito sa BV. Ilan sa mga posibleng sanhi nito ay pagbabago ng hormones, maraming sexual partner, paggamit ng mga mababangong produkto sa vagina, at pag-inom ng antibiotics. Pagka kunyari nagbago ang kanyang hormonal status, depende sa period, sa kanyang menstrual cycle o yung kanyang edad, kung siya ba ay buntis, kung siya ay naninigarilyo, kung meron siya mga ginagamit na mga produkto katulad ng mga masyadong mababango na mga panlinis o panghugas. Pwede din kasama din dito kapag kung siya ay nag-take ng mga antibiotics, pwede siya magkaroon ng ganitong kondisyon. Karaniwang sintomas ng bacterial vaginosis ay ang di pangkaraniwang discharge na may amoy at maaaring magkaroon ng pagbabago sa tekstura nito. Higit sa 80% ng kababaihan ang maaaring makaranas nito sa kanilang buhay, ngunit marami pa rin ang nahihiyang kumonsulta sa doktor. Kapag pinabayaan, ang bacterial vaginosis ay maaaring magdulot ng pelvic inflammatory disease na maaaring maging sanhi ng infertility, sexually transmitted infections, at mga komplikasyon sa pagbubuntis. Pagka nagbuntis naman din, mas increase ang risk na magkaroon ng mga preterm labor, rupture of membranes, tsaka pagka nanganak, pwedeng magkaroon ng infection mismo dun sa matres dahil siyempre aakyat yung mikrobyo. Yung mga, kung halimbawa na cesarean, pwede magkaroon ng infection dun sa kanyang, sa kanyang incision site o sa surgical site. Minsan, pwede siyang umakyat dun sa matres and it can cause yung tinatawag natin pelvic inflammatory disease. So, pwedeng maging isang sanhi kung bakit siya hindi mabubuntis o mahirapan mabuntis sa balang araw. At para sa iba pang impormasyon ukol sa bacterial vaginosis, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.